Lahat ng nakasama nila sa party ay nagsasabi na adik si BBM at Lisa. O yan talaga mga kababayan ang sagot ni VP Sara. Nung tinanong siya na, Inday, naniniwala ka na bangag itong si Marcos at si Lisa Araneta? Oh, ang sagot ni Sara, panoorin niyo po ha. Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng dose. Lahat na nakasama nila sa party. Kaya mga kababayan, i-recollect natin ha kung sino-sino yung mga taong kasama nila mga kababayan sa konsyerto sa Malacanang. Dahil pagkatapos daw nun mga kababayan, matindi ang batakan. Yung nagpaiwan ha, hindi yung actual na event mga kababayan. Yung pagkatapos nun, mayroong nagpaiwan. Tuloy-tuloy hanggang umaga ang partihan. At ayon kay VP Inday, ang lahat ng nakasama nila doon sa after party mga kababayan, nagsasabing judik si BBM at Lisa. Kung maalala nyo sa mga events namin noon sa iba't ibang lugar sa mundo. Iba't ibang lugar sa mundo. Na kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka, mag-neuropsychiatric exam ka, or any other exam na mag-relate sa competency mo. Anong palabas ng mga ungas mga kababayan? Lalong-lalo na itong si Clarita Carlos. Ang sabi niya, tapos na pa-hair follicle test eh. Liar. Fake news. Hindi naman yun hair follicle test mga kababayan, kundi urine test lang ng cocaine. Which is unacceptable mga kababayan. Unacceptable dahil bakit isa lang mga kababayan ang pinatest niya? Malay ba natin mga kababayan, nag-abstain lang siya ng less than 1 week mga kababayan? Kahit 4 days lang, mawawala na yan. Kaya nagdududa tayo, bakit cocaine lang mga kababayan ang pinatest ni BBM samantalang yung test result ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan, lahat ng pwedeng batakin, iba't ibang klase mga kababayan, chinek kay BBM, yun, wala, yung pulburon lang talaga. Something is fishy, Pwede naman siyang nag-stop muna ng coke mga kababayan and then bumatak siya ng ibang klase ng illegal na substance, di ba? Dapat kapag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo kaagad yung sarili for drug test. Ayaw niya. Ang sabi niya, VP Inday, I will not dignify that with an answer. Wala ka ba? No. Ganyan talaga sa BBM. Magamit talaga yung first one. Bigyan natin na lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi. Lahat na nakasama sila ng dose. Kailangan pa ba itanong ito mga kababayan? Confirmed na. Si Amy na mismo ang nagkumpirma mga kababayan. Kapatid niya. Ang gagawin lang nila yan mga kababayan, hindi nila pag-uusapan. Kasabwat nila ang media. Gusto nilang, silensyo na lang kayo. Huwag nyo nang itakil ang subject matter na yan. Yan ang magiging hakbang nila yan mga kababayan. Hindi sila magdi-dispute sa pamamagitan ng pagtitest mga kababayan para ma-disprove yung sinasabing judik. Hindi nila gagawin. Tatawanan lang nila, sasabihin na fake news wala na. Tapos go on na sila mga kababayan sa kanilang mga gawaing kabangagan. Yan ang estilo ng mga bangag Kasi in case mapatalo si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over? Malacanang. Yan ang gagamitin na naman yung issue. Naatat si Sara. hindi ko muna sasagutin. Nagulo tayo. Good job. Sige. May warrant of arrest. Buti naman. 17 others. Pinapakasuhan na sila. So anong comment mo doon? Karma. Yan ang tawag na karma. Flood control project. Kasi meron akong kaibigan noon na konsehal dito sa Davao City. Ang kanyang favorite Tama talaga yung sinabi ni VP Inday mga kababayan na karma comes in silence. Ang gaba di magsaba daw mga kababayan. Ngayon lahat talaga nang aapi kay VP Inday na karma. Aroy. Sina Zaldico, sina Tambaluslos, at ngayon sina Bangag at Lisa mga kababayan. Sila na ngayon ang tinusta
sa kanilang sariling pagkakalat, mga kababayan. To see is to believe. To see is to believe. Nakikita natin yung sincerity Mm. ng administration to go after the perpetrators of the flood control scandal. To see is to believe. Yan ang sabi ni VP Inday. Dahil puro ikukulong na, huhulihin na, mayroon ng warrant of arrest. To see is to believe. For sure, mga kababayan, ang unang mga maa-aresto dyan, yung mga DPWH, district engineer, okay lang, go. Pero gusto namin mahuli ng yung malaking isda talaga, mga kababayan, ng mga politicians. Kung makikita natin na maipresenta nga nila ng tama at maayos ebidensya at merong managot doon sa nangyari. Yan talaga, kung mayroon talagang managot. Madali lang magpakulong, mga kababayan, na huli, aresto. Ang problema, mga kababayan, kapag lalaruin niya nila, etong mga kakampon nila, mga kababayan, na sina Romualdez, iba pang mga mga kababayan, mga politicians, ibebend, mga kababayan, ni Boying Rimulya ang law. Baka madidismiss lang ito, mga kababayan, bago bumaba si Bangag sa pwesto. Si VPC, former House Speaker Martin Romualdez, pinapakasuhan din ng bribery, graft, and plunder VP ng ICC. Puro plano pa lang. For your information, balak kasuhan. Hindi pa lang talaga, mga kababayan, nakakasuhan. Balak pa lang. Gaya ng sinasabi ni Sarah, to see is to believe. Mamaya mo na kami kausapin kapag andyan na yan sa kulungan. And DPWH, si Romualdez po. Yan pa rin ng Tumblr, oh. Paborito ni VP Inday, mga kababayan, ang kanyang Tumblr. Kasi, mga kababayan, delikado dahil parang mayroong mga pinapakalat doon, yung mga makukulam, mga kababayan, sa palasyo, na gusto daw ilagay sa pagkain at inumin ni Sarah para masira siya. Pinapakasuhan sila ng graft, bribery, and plunder. Yes. Same, no? Same. Sa lahat ng mga sinasabi To see is to believe. na kanilang kakasuhan at ikukulong ay to see is to believe. Nakita natin ang sinceridad nila. Totoo nga yung managot. Kung talagang may nanagot na. Yes, oo. Meron kaming Senate hearing sa Office of the Vice President Budget sa November 27, Thursday. November 27, andun kinabukasan, mga kababayan, November 28. Aabangan natin, mga kababayan, ang desisyon ng mga kababayan, Appeals Chamber ng ICC sa interim release si Tatay Digong. Dahil doon sa initial, mga kababayan, na 3 judges, hindi ginrant ang interim release si PRRD. Pero, mga kababayan, alam na natin bias yung 3. Sa Appeals Chamber, mga kababayan, 5 ang bagong judges na magre-review ng appeal. Mas mataas sila doon sa 3 ugok, mga kababayan. Sana nga, Lord, grant na interim release si PRRD. Please. Yes, dadalo Please. Isa sa mga finandran nila dito, mga kababayan, ay para kay Tatay Digong. Napakarami, libo-libo ang dumalo, mga kababayan, sa fun run kasama si VP Inday. Thursday, November 27. Kumusta si Pan? Kumusta si FPRD? Last communication. Totoo ba yun, mga kababayan, na unconscious daw? Natagpuan na naman si PRRD, mga kababayan, na unconscious. Kawawa naman si Tatay Digong, no? Tingnan yung ginawa ni Bangag, mga kababayan, no? Tanda na ni Tatay Digong, 80 years old. Si Imelda, kinaawaan pa ni Tatay Digong dati. Pero ngayon, ang sinukli ni Bangag, mga kababayan, pinakulong si Tatay Digong, pinatapon sa ICC. Ngayon, natagpuan na naman daw. Ayon sa sina Jason sa kasi nagsabi, mga kababayan. Pero dininay ni Kaufman. Ewan lang natin, mga kababayan, kung anong katotohanan talaga. Gayun pa man, hindi malayong mangyari talaga, mga kababayan, na ma-unconscious si Tatay Digong. Dahil hirap na siyang maglakad eh. Hindi ko na maalala yung last namin natawag. Pero wala na silang contact, lawyer kagabi. Lalo na nung lumabas yung balita na unconscious. Siya unconscious sa kanyang kwarto. At sabi ng lawyer, okay naman siya. Okay. Sana nga okay si Tatay Digong. Ay nako. Sa tuwing naaalala pa rin natin si PRRD, mga kababayan, nalulungkot pa rin tayo, no? Kaya walang kapatawaran, mga kababayan. Walang kapatawaran itong mga bangag na yan. Hindi natin mapapatawad. Patuloy na paggulong ng mga issue ng korupsyon at anomalya sa pamahalaan. Yan eto na
ang nagpatapon kay Tatay Digong mga kababayan is gobyernong vangag. Puro kurakutan ang ginagawa. Anong sabi ni Jonathan Morales? Pinatigil na daw ang pagre-raid mga kababayan sa mga bahay batakan, sa mga drug dens pagdating kay BBM. Anong sabi ni Amy? Judik si BBM. At coincidentally mga kababayan, si Tatay Digong lumalaban sa illegal na pulburon. Ang nagpatapon sa kanya, nagpakidnap sa kanya. Ang issue ay kaadik-adikan. Payag daw ang ilang grupo na magkaroon ng isang transitional government. Pero tila nagkakatalo-talo kung sino nga ba ang dapat magsilbing pinuno nito. Oy mga bugok, lumaan ba kayo sa elementary? Tanong namin sa inyo, bakit mayroon tayong vice president? Di ba kapag incapacitated na ang presidente, ang vice president ang hahalili? Tapos, hindi pa rin nila alam mga kababay kung sino ipapalit. Diyos ko Lord. Bending dalo na naman kayo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Sino na naman ito i-interviewin nila? Don't tell us. Tell us na ang i-interviewin na naman itong media, itong mga makakaliwa, mga dilawan, mga pulangaw, mga kababayan. Ngayon, ang panawagang mapalitan ang liderato sa gobyerno, pero hindi katanggap. Ay, ang mga buwisit, mga kababayan, Bakit palagi nila talaga itong ini-interview? Itong mga, mga kutong lupa na to mga kababayan. Masamang espiritu, look espiritu. Etong si Calyode mga kababayan, amoy NFA rice. Etong mga tumanda sa kalsada mga kababayan na pinaglumutan na ng tadhana. Ilang taong nagsisigaw-sigaw, walang, puro ngaw-ngaw mga kababayan. Tanggap para kay Artikulo 11 Convener Calyode de Guzman ang ideya. Nagbuo sila ng bagong pangalan na naman. Iba't ibang pangalan, parehong mga aso. Artikulo 11. Maging caretaker ng bansa si ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Ayun, gumagawa-gawa ng issue. Ano kayo, mga diktador kayo? Galawang komunista, mga kababayan, parang diktador na sila. Kung anong gusto nila, yan ang Saan sa konstitusyon ang nagsasabing pwedeng ilagay yan si Ramon Ang? Although, hindi natin kontra yan si Ramon Ang, mga kababayan, pero wala Ang pagkakatalaga kay Ramon Ang, in case mga kababayan bilang presidente, labag yan sa saligang batas. Takot kasi ang mga ungas na ito, mga kababayan, kung si VP Sara ang uupo. Sa primetime newscast ng Bilyonaryo News Channel na Agenda, sinabi niyang sigurado siyang katulad niya, maraming hindi papayag dito. Talaga? Dahil sino ka? Sino ka para ipilit mo ang gusto mo? Rebelde ka ba? Dahil hindi ka susunod sa konstitusyon? Pwede! Gumawa na lang kayo ng sarili nyong bansa, Lodi, kung ayaw nyo sumunod sa saligang batas. Mamili kayo doon sa sa West Philippine Sea. Doon kayo. Yung pinag-aagawang isla, mga kababayan. Although, andun yun sa ating, EEZ, Exclusive Economic Zone. Pero hindi yun parte ng Pilipinas na sa mapa talaga, mga kababayan. Economic Zone. Sige, ang kinin ninyo. Anyway, bilyonaryo si Ramon Ang. Pwede kayong mag-develop doon ng island. Kayo, doon kayo lahat, mga makakaliwa, hindi namin kayo papakailaman. Baka maging Trump yan, ang paglilingkuran ay interest ng mga big business at hindi ng mga tariff. Ang Pilipino. O bakit mo sinuggest? Tapos ikaw lang din ang magre-reklamo. Ikakasa ng grupong Artikulo 11 ang isang malawakang protesta sa November 30. Nasaan na si Francine Castro? Nasaan na pala? Itong masamang espiritu, tatakbo na naman ito, mga kababayan. Bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod na... Mabaho siguro kilikili nito, mga kababayan. Isa, kasi ito rin mabaho kilikili na. Nahihiya silang itong taas sa kamao Marcos. Kasunod ng mga isyong itinuro ang Pangulo sa di umano'y 100 billion worth of insertion. Sa tingin natin, more than that, yung mga nakulimbat, mga kababayan, more than 100 billion. Marami sila Marami silang bumangag, mga kababayan. Bicam ng budget process para makakuha umano ng kickback. Ipinangalan ng kanilang grupo base sa Article 11 ng 1987 Constitution kung pareho saan lang din nakasaad ang frame. Pareho lang din yan. Tindig Pilipinas, magdalo-lo, mga kababayan. Isang bayan, isang bangag. Kung ano-ano mga pangalan, mga kababayan. Pero the same people. Ng accountability sa mga kawani ng gobyerno. Hindi na lang si Sara ang dapat pag-resignin o impeach, kundi dapat pag-resignin na rin itong ano kasi ni swerte? At bakit ba, kababayan, itong media mahilig talagang interviewin ang mga yawa na to, no?
Para ba, mga kababayan, mang-poison? Isa ito sa, mga kababayan, ng gugulo sa bansang ito. Itong media din, dahil binibigyan ng platform, mga kababayan, itong mga makakaliwa na wala namang ibang gusto nga nilang divide ang gobyerno. Anong pinagsisigaw din ito sa lansangan? Ibagsak, ibagsak, ibagsak. Si Bongbong Marcos dahil kami naniniwalang hindi mangyayari ang mahigit 100 bilyong insertion nang wala siyang alam. Sakaling bumaba sa pwesto ang Pangulo at pangalawang Pangulo, Ano kayo siniswerte? Anong kasalanan ni Sara? Huwag niyong sabihin itong ungas na tuta Soto. hahalili ang Senate President. Aso! Magiging dog show, mga kababayan, ang Pilipinas nito. Pero tutol daw dito ang Artikulo 11 dahil akusado rin naman daw ang ilang mga senador sa flood control scandal. Kayo na lang, ikaw na lang, Yodi. Pero bago ka umupong Presidente Yodi, manalo ka muna sa eleksyon. Huwag kang gumawa-gawa ng rules mo, parang diktador ka. Dalawang NFA yan. At naniniwala silang dapat isulong na lang ang isang People's Transition Council. Payag si De Guzman sa Payag. Kasi ikaw ang mangunguna. Udas ka. Sila ang nagsuggest, sila lang din ang papayag. charter change o pag-amyenda ng konstitusyon. Pero pangunahing isinusulong nila ang council na ito. Ang dami niyong alam. Ang dami niyong alam. Tapos, anong ginawa niyo sa inyong buhay-buhay dyan? Napaunlad niyo ba ang inyong mga buhay? Nabubuhay nga kayo sa lansangan, mga animal kayo. Nagagawa ng needed reforms sa sistema ng eleksyon at wakasan ng political dynasty sa Pilipinas. Kung political dynasty Mas gugustuhin namin wakasan ang mga NPA. ang pupwesto sa tuktok ng ating pamahalaan, Ikaw, anong nandiyan sa tuktok mo? mauulit at mauulit ang korupsyon tulad ng nangyari ngayon pagkatapos ng Napoles scandal. Ang People's Transition Council ay bubuoin umano ng mga taong may integridad Wow! Sila lang din, mga kababayan, ang pumuri sa kanilang sarili. O Eren Tanyada o Inidoro. Ito ay binuo ng mga taong may integridad, which is kami ang miyembro. wala sa Ay, gobyerno, naku, mga animal. kabilang ang mga leader ng masa. Pero habang tinututulan ng Kabilang na sila daw, may integridad. Artikulo 11 ang sinumang caretaker na business elite, pumapayag naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ay, walang nagtatanong sa'yo, tainga. Manahimik ka na lang. Umuwi ka sa Baguio. Eto, mga kababayan, no? Dismayado tayo nito, no? Okay na sana Okay na sana ito. Kaya nga lang, mga kababayan, nakikialam dito sa panggigipit, mga kababayan, sa mga Duterte. Ilang beses nagpunta sa Davao para maghanap ng anomalya, mga kababayan. Walang nadat ng anomalya. Tapos ngayon, kung kala mo kung sino ang makapagsuggest na si Ramon Ang, dalawang rebelde na rin yan, Magalong. Hindi ka susunod sa konstitusyon? Nakasaad sa konstitusyon na vice president ang papalit. Sa ideyang maupo, si ultra-bilyonaryo Ramon Ang dito. Anong basihan mo dyan, Mr. Side Mirror? Ha? Well-established, well-accomplished individual siya. Kaya Oo. Tapos ano ang legal basis mo? Wala na ito, mga kababayan. Pati ang nito, utak napunta sa tainga siguro. ibig sabihin, hindi ako mag-hesitate kung sakasakali man Kami rin. na Hindi namin tatanggapin. Ano kasi ni swerte? siya yung mag-lead ng caretaker. Pero this is Sino ang mag-uutos? Ikaw? a hypothetical situation. Kagaya ng wag na lang, mga kababayan tayo. Parang lilipad na ito si Magalong, no? May pakpak eh. Anya, tila Ayan, marami ayan. Diyan pa lang, mga kababayan, Parang tuta siya masyado, mga kababayan, kay Bangag, no? Oh, Lord. Problema nito si Magalong, nagpapagamit sa mga kabangagan, mga kababayan. raw kasing na-frustrate na businessman, bunsod ng mga issue sa flood control scandal. Kaya Tapos siya rin daw pala, mga kababayan. Sa Baguio, mayroon pa rin daw project ni Diskaya, yung tennis court. Tapos, nung kinumpronto siya, grabe, hurt siya, mga kababayan. Parang nasaktan talaga. Hindi mo maaalis na project pa rin yun ng Diskaya. Kaya mukhang pinipili nilang i-hand over na lang ang gobyerno sa civilian authority. Ano basihan nyo? Revolutionary government? Nagpaplano kayo ngayon ng revolutionary government na intact pa ang ating government? That is, mga kababayan, inciting to sedition. Mag-ingat ka, Magalong. Yang pinaplano ninyo, na iluklok si Ramon Ang, wala yan sa konstitusyon, mga kababayan. Pero sa kabila nito, naniniwala si Magalong na kaya pang sagipin ng Pangulo. Diyos ko, Lord, kaya sagipin. Tingnan nyo. Sige, sagipin mo. Ikaw mismo. Sagipin mo. Wala na, mga kababayan. Wala na. Kahit sinong misaya ang
pababa sa lupa, mga kababayan. Hindi na masasalba itong ungas na to. Natitira nitong taon sa termino. Kaya kailangan talagang yung ating presidente needs to be very decisive. Wow. Sa tingin mo, kaya yan, sa isang iglap, mga kababayan, biglang magbabago ang ugali? Hibang lang ang nag-iisip niyan. Pati na ikaw siguro, Manggalong. At kailangan talagang for the next 2.5 years, panindigan niya. Ikaw nga, hindi mo mapanindigan yung mga pasabog. Isa ito sa unang nagputak, mga kababayan. No? Apparently, parang Trojan horse ang mangyayari, mga kababayan. Tingnan nyo, pasabog dito, pasabog doon, mga kababayan. Teaser dito, teaser doon. Tapos, anong nangyari ngayon? Walang napangalanan, mga kababayan. Puro mga patriling. Wala. Kaya, eto, mga kababayan, mayroon siyang alam, ha? Kiniklaim niya na mayroon siyang alam. Tapos ngayon, piniling manahimik, mga kababayan. Wala man lang naiambag na talagang na-contribute niya na mayroon silang na-push na mga kulong dyan o mga sino-sino dyan. Wala talaga. Ayaw magsalita doon sa Kongreso. Ayaw magsalita doon sa Senado. Inimbita na. Anong tawag dyan? Mambubudol! Kaya pa naman ng ating presidente, nakita ko naman yung kanyang sincerity. Malaki rin daw ang magiging Tawa-tawa role ng ka lang. militar sa posibleng pagbabago sa liderato ng gobyerno dahil sa lakas ng puwersa nito. At anya, kung may usaping change maker, ang militar ang gagampan nito. Para sa Tapos ang daming mga bangag, mga kababayan, mga plano, no? Kung military junta daw, mga kababayan, ang uupo si Gibo. The Lord. The Weekend, Hannah T, Milyonaryo News Channel. Ano kayo? Sinswerte? Kailangan na raw linisin ang Kamara na ngayon nababalot ng kontrobersya dahil sa flood control scandal. Kaya ang House shake-up hindi na raw bagong usapin. Ang detalye Alisin niyo si Bon GD. Sige, go ahead. sa Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Sino ipapalit? Bacolod City Representative Albi Itong na-link kay Ivana Ilawi? Oh, Diyos ko. Si Ivana, mga kababayan, pumatol dito. Totoo ba, mga kababayan, na na-link ito kay Ivana? Ultra-bilyonaryo din daw ito, mga kababayan, eh. Pero gayon pa man, mga kababayan, mayaman si Ivana. Hindi natin matanggap, mga kababayan, ang kinahuhumalingan ng maraming barako, mga kababayan. Ito lang! Ay, nako, Ivana. Sana hindi totoo, no? Benitez na magkakaroon ng mga pagbabago sa Kamara sa mga susunod na araw. Wag mong sabihin ikaw din, Benitez. Pero siguro mas okay na siguro kaysa kay Bon GD, mga kababayan. Dahil kabilin-bilinan ni Tambaloslos si Bon GD, mga kababayan. Ayaw na rin natin kay Tiongco. Dahil dati, okay si Tiongco sana. Pero ngayon, mga kababayan, all out, defend kay Ngagba. Tutak pala, mga kababayan, ni Bangag. Mas mabuti pa si Kiko Barsaga na lang. Pero hindi raw ito tungkol sa House Speakership. Gaya ni Pangulong Marcos, posibleng magkaroon ng shake-up sa mga leader na nakapaligid kay House Speaker Bogie D. Oo nga. Lalong-lalo na yung sina Abante, sina JJ Suarez, sina Redon, mga kababayan. Nagbabalak na mag-imbestiga sa Dolomite. Buti na lang na mga kababayan, hindi natuloy. Remember na napalitan pa lang is the former speaker. Okay. At ngayon yung senior deputy speaker. Right? So, Yan si Puno, alisin na yung puno na yan, mga kababayan, na puno na kami dyan. tingnan natin, this is really a administration of the previous speaker. So I think Yang sinagarin, mga buisit o nagari-harian, mga kababayan. pinag-aralan ngayon at Yung mga young guns. tinitingnan ni Speaker Bogie, Speaker D, kung dapat may mga mas malawak na changes na gagawin. Sa panayam ng Kong Radio ng Abante kay Benitez, sinabi niyang kailangan na rin talaga ng pagbabago sa pamamahala sa Kamara. Karamihan daw kasi sa mga kongresistang nasa posisyon hanggang ngayon ay mga kongresistang pinagmulan ng issue ng anomalya Talaga. Yan sina JJ Suarez talaga, mga kababayan. At gusto natin, mga kababayan, hantingin din sa pananagutan si Paduano, si Akop, mga kababayan, yung mga gurang na yan. At lalong-lalo na yung huwad na kongresista dyan si Abante. Lintik lang ang walang ganti dyan sa mga animal na yan. flood control scandal. Cleansing the image of the House ang nakikitang Diyos sagot ko, ni Benitez. buhaya. So paano po na natin masisimula? Kung pwede nga lang, mga kababayan, kung pwede lang, i-abolish na lang yung mga House of the Crops. Pagbago
ang imahe ng House. Kung yung mga Wala nakaupo, pareho rin yung mga walang pagbabago nung dating kalokohan o dating mga dating gawi. yung mga hindi po natin na pinag-uusapan natin. So that is really part of image cleansing. Para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa... Tapos wala na mga kababayan, wag nang payagan na pag-insert ng mga budget yung mga buhayang iyan. Yan lang ang solusyon mga kababayan, yan lang. Isipin nyo na lang ha, senador mga kababayan, up to 1 billion, hindi pala, 3 billion, di ba? Sina Hontiveros mga kababayan, mayroon mga flood control nga, mga insertion nila. 3 billion. Tapos ang mga party list mga kababayan, 190 million per year. Party list lang yan ha. Ang dami nila. Tapos yung mga talagang may probinsya mga kababayan na mga kongresista, up to 1 billion each. Ganyan karami mga kababayan. Ganyan kalaking pera ang nasasayang. At dyan sila nangungurakot. Kamara. Tiniyak ni Benitez na suportado niya ang leadership ni D dahil para rin siya sa paglilinis sa Kamara para sa Agenda Weekend. Mavic Trinidad. Wag mo lang sabihin na ikaw ang ipapalit din ha. Dahil magmumukhang mayroon kang hidden self-interest. Abante. May arrest warrant na laban kay resigned Congressman Zaldico. Pero mga syunga mga syunga. Di pa rin malinaw kung mapapauwi ito ng alam nila wala dito sa Pilipinas mga kababayan, and then andun pa rin for the show. Kunwari nag-warrant of arrest mga animal. Na kanino nga ba ang bola para humarap sa korte ang dating kongresista? Na kay Marcos, ang bola dahil siya ay mambobola. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Joash! Is not coming home. Ayaw niyang umuwi para patotohanan yung kanyang mga sinasabi. Wala namang hindi po. Pwede ba namang lalabas ka sa social media sabay makapakulong ako ng tao based on what you said? Hindi po ganoon. Proseso po ng hustisya ang ating sinusunod dito. Okay? Pending na sa Sandigan Bayan ang isang mosyon para kanselahin ang pasaporte ni former Ako Bicol Representative Zaldico. Kasunod yan ng kumpirmasyon kahapon ni President Bongbong Marcos na mayroon ng arrest warrants para sa dating kongresista at ilang opisyalis ng DPWH at SunWest Corporation kaugnay ng ilang maanumalyang proyekto sa Mindoro. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, bagaman desidido ang kanilang opisina na itulak ang kanselasyon ng passport ni Ko, hihintayin pa rin nila itsura ni Boying, sarap batukan mga kababayan. Ang deciding authorities. Andun na, ongoing na. Wow, andyan na. May motion na. Sabi ninyo mayroong warrant of arrest pati sa Tambaloslos. Bakit wala? Yan, na pending sa Sandigan Bayan. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, wala pa silang natatanggap na passport cancellation court order para kay Ko sa kasalukuyan. Sa inilabas na statement ng ahensya, kailangan umano nila ng isang official court order para makapagkansela ng isang pasaporte, alinsunod sa New Philippine Passport Act. Hindi raw sapat na mayroong issued arrest warrants. Samantala, sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla. John Vic daw mga kababayan, no? Isa ring bobo rin mga kababayan. Bobo. Dahil pati magtatawag ng resignation, inciting to sedition. Mayroon lamang hanggang November 24 ang mga kinasuhan para isurrender ang kanilang mga sarili. Aniya. Tapos kung mga kababayan, si Tatay Digong wala man lang 24 hours. Diretso patapon agad. Samantalang itong mga kakampi na nila mga kababayan na nagkalat, bibigyan ng November 24. Oras na matanggap ng ahensya ang kopya ng arrest warrants, agad umano sila mag-i-issue ng memorandum patungkol sa direktibang ito. Magsasagawa umano ng manhunt operations ang mga law enforcement agency kapag hindi voluntaryong sumuko ang mga personalidad na kasama sa mga hinainan ng arrest warrants. I-activate yung SAF. Ang dami nung paghuli kay Kibuloy mga kababayan. Grabe, ang dami. Ngayon, parang ilan lang. Dagdag pa ni Secretary Remulla, posible rin sila makipag-coordinate sa Interpol sakaling hindi umuwi ng bansa at voluntaryong sumuko si Ko. Samantala, sinigurado naman ng PNP na dadaan sa lawful implementation ang mga isasagawang serving of arrest warrants para sa mga dawit na personalidad. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Maganda yan mga kababayan, mas maganda yan kung andito na yan si Zaldico. Isomon yan sa Congress mga kababayan nang sa gayon, hindi yan hindi yan mamagikin mga kababayan ng mga bangag. Dahil alam naman natin mga kababayan ang kanilang gawain. Yung parang tinotorture siguro nila, Parang itutorture nila mga kababayan and then babaliktad.
Sinubukang haina ng warrant of arrest ng Taguig City Police si ex-Congressman Zaldico ngayong araw diba? So nga, sa isang residential property ito sa Bonifacio, Global City. Kabubuhan. Pero wala rito si Ko. Ayon kay Interior Secretary. Sino ba? Sabi nga dyan kasi. Alam nila mga kababayan. Alam nila. May intel sila na wala dito sa Pilipinas. Parang mga bobo lang mga kababayan, no? Secretary John Vic Remulla. Fully uminong ng monitor si Ko sa Japan noong nakaraang linggo. Pero posible umanong nakabalik na uli ito sa Europa. So ano purpose ninyo na maghain kayo ng warrant of arrest dyan? Sinabi ni Attorney Roy Rondain, legal counsel ni Ko, na takot umuwi ang kanyang kliyente dahil umano sa mga banta sa buhay nito. Kinwestiyon ni Tindig Pilipinas convener Kiko Aquino D ang aksyon ng gobyerno sa flood control scandal. Bagamat welcome daw na mayroong mga nakakasuhan, hindi naman tiyak kung dahil ito sa ebidensya o estado ng politika. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Sa 2 araw na pagkilos ng Tindig Pilipinas Iglesia ni Cristo, malinaw na nailatag ang panawagan nila sa pamahalaan na transparency, accountability at justice. Ganito rin ang magiging sigaw ng ilang grupo na makikilahok sa trillion peso march na isasagawa. Wala na. Trillion peso march. Ano lang yan, ang mga dilaw na naman mga kababayan? Pakana ng mga dilaw. Pati si Duterte, Sa November 30. Ano kayo siniswerte? Pilipinas Tindig Pilipinas. Ido-dido mga kababayan. Kiko Aquino D. Kaisang diwa sila ng taumbayan sa mga nais taumbayan malaman na ng naman. katotohanan. Sa panayam kayo na ang taumbayan ng Abante kay D. Abante May liling. 3 sigaw rin ang kanilang grupo. Una, ilantad ang lahat ng katotohanan ukol sa flood control scam. Dati-dati ayaw nila sumigaw na Marcos resign. Ewan lang natin ngayon. Siguro kung sisigaw sila ng Marcos resign mga kababayan, may kasabay na Duterte resign din. Di pa transparent ang gobyerno sa ilang mga aspeto ng issue. Kino-question ni D ang pinakahuling aksyon ng pamahalaan. Sino ba yung patpating na yan mga kababayan? Wala kaming pakialam dyan sa payat na yan. Nang bigla ang pagkaso kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Hindi pa nangyayari yung totoong transparency kasi yun nga, ano yung nagbago between this week and last week? From walang nung nakarang linggo, ang posisyon ng Pangulo ay hindi sapat yung ebidensya laban kay Martin Romualdez versus this week. Shut up! You idiot. Ay biglang may kaso na. No? So talagang base ba sa ebidensya yung Anong bilang mo dito sa mundo? Anong patunayan mo, Kiko? Matsing. Wala mga kababayan. Walang bilang ang buang na ito mga kababayan. Papasya ng ating Pangulo o parang base sa political na sitwasyon? Sa tingin ni D, hindi kusang pagpapasya ang mga naging pagkilos ng pamahalaan. Anya, tila nayanig ang Pangulo dahil sa pagkalampag ng taong bayan. Naniniwala rin si D na tapos ngayon, kayo yung sumigaw ng Marcos resign. Tanong namin sa iyo, patpat. Hindi dapat iligtas ng Pangulo ang kanyang sarili sa investigasyon. Balik ang perang ninakaw. Tapos sabi niya, hindi ito anti-Marcos rally. Ay nako, kailan pa naging pro-Marcos itong mga kababayan? Junimalis na to. Ang ikalawang sigaw ng grupo. Ayon kay D, dapat nang simula ng gobyerno ang pagsasampa Sino ka? For future cases para habang nililitis ay mabawi mula sa mga politiko at sa iba pang sangkot ang mga umano'y ninakaw mula sa kaban ng bayan. Yung mga ninakaw ng Aquino, yung sa history mga kababayan, yung kanununuan ito, di ba? Treasury ng Pilipinas biglang nawala at biglang yumaman sila. Binidi, isisigaw nilang dapat nang ikulong ang mga kurakot. Sa ganitong paraan, kasama ka. Anya, sapat nang makita ng taong bayan ang totoong kahihinatnan ng anomalya. Duda si D sa ombudsman kung independyente o sariling disposisyon ang paggalaw nila sa mga investigasyon ng ahensya. Ako po yung nagdadalawang isip po sa ating ombudsman. Sa isang banda, hindi ko matanggal yung alaala ko na talagang matagal na siyang kaalyado ni President Marcos. No? So medyo kaduda-duda kung totoong independent yung ginagawa ng ombudsman. Bakit kumakampi ka ngayon sa mga Marcos animal ka? Kung buhay si mga kababayan, si Kurikong, baka napingot ka na animal. Panawagan pa ni D, maging maingat at mapagmatyag. Umaasa si D na matatapatan nila sa November 30 ang bilang ng mga
mga nakipagkaisa noong September 21. The same people. Tapos ang sabi nila, hindi daw welcome ang mga Duterte supporter. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, kasi Abante. ang balak nila mga kababayan, Duterte at Marcos resign. Mga hudas. Sa huling pagkakataon, binigyang pugay ng kanyang pamilya at mga dating kasamahan sa gobyerno si late Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ewan lang natin ito mga kababayan. Nailibing daw sa libingan ng mga bayani, no? Sige, anyway, patay naman siya mga kababayan. Bahala siya sa buhay niya. Tabi na lang siya kay Marcos Sr. Pareha silang mga, ewan lang natin, huwad na bayani. Yan ang sabi ng ilan, huwad na bayani daw. Na 103 matapos ang matinding paglaban sa pneumonia. Narito ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Inilibing na sa kanyang huling hantungan si dating Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa libingan ng mga bayani ngayong araw. Umaga ng Sabado nang ihatid ang kanyang mga labi sa Santuario de San Antonio Parish, Makati para sa isang misa. Dito pa lamang halos mapuno na ang simbahan sa dami ng mga dumagsang taong nais makiramay sa pamilyang Enrile. Nakabalot ng puting tela ang kulay Enrile! Lating kabaong na Enrile na may nakasulat na He is Risen, Alleluia. Sa ibabaw, meron pang Book of Gospel, Cruz at Rosario. Una nang dumating sa libingan ng mga bayani, sina Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Sige, kayo na ang bayani. Health Secretary Ted Herbosa at kayo na ang bayani. DICT Secretary Gregorio Honasan. Lagi niyang sinasabi na ang pinagkakaingatan natin na yaman, yung susunod na henerasyon ng mga leader at mamamayan natin. Matapos ang departure honors, iminarcha na sa burial site sa Enrile. Itabi kay Marcos yan. At mula sa Himpapawid, kinulayan tuloy ang away nila. Ito ng Philippine Air Force sa pamamagitan ng pagpapaulan ng mga kahil na bulaklak. Naibahagi noon ng pamilya na Enrile na isa ang orange sa mga paboritong kulay nito. Iginawad na ang huling benediction at viewing. Bagaman tahimik sa kabuuan, may mga pigil na hikbi. Nagpupunas ng luha at iilang hindi napipigilan maging emosyonal. Habang ibinababa ang kabaong, si Katrina tila Sino yan? Katrina Halili? Sa hangin, nag-flying kiss at nag-post ng korteng puso. Una nang nagpasalamat ito Katrina Enrile. Sige, bahala na kayo dyan ha. Lahat ng mga naging katrabaho at taga-suporta ng ama na nag-abot ng pakikiramay sa kanilang pamilya. Inipon daw nila ito para maging paalala sa mga magandang alaala ni JPE. May magandang alaala ba? Ang naaalala natin kay Enrile mga kababayan is yung kanyang Napoles. Ang pananda sa mga libingan ng mga bayani at ang kay Enrile may nakaukit na Minister of Defense. Nahawakan niya ang pwestong ito noong administrasyon ni dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. kung saan kinilala siya bilang administrator o arkitekto ng martial law. Kabilang pala mga kababayan sa create ng martial law. Bago ito bawian ng buhay, nanilbihan si Enrile bilang Chief Legal Counsel kay President Bongbong Marcos. Mahigit isang buwan. So masahod pa yan mga kababayan. Parang wala naman siyang nagawa ng trabaho mga kababayan. Naman makalipas nang mapawalang sala ito sa kasong plunder kaugnay sa PDEP scam noong 2013. Salamat Bongbong rin yan mga kababayan. Kaya nakaalaya. Ayon sa kaanak na Enrile, namatay ito bandang alas 4 ng November 13 dahil sa pneumonia. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. So anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.